Ganito, ang dami nagsasabi, late na raw nagpunta si Cayetano sa Supreme Court. Hindi rin naman matatakil yun kahit na magpunta siya ng maaga doon. Baliwala din naman yun, gets nyo? Kahit na ba sabihin, pagka pangyayari pa lang nung ginawa nung 12, di ba, na senators, tapos nagpunta kagad siya sa Supreme Court, baliwala rin. Kasi hindi rin madidiscuss kaagad eh. Alam niyo yung sinabit niya, o di, certiorari and prohibition din. Di ba yun, sinasabi ko sa inyo tamang isasubmit, pakita ko sa inyo ha. So eto na nga ayan pinakita ko na to dati sa inyo. Sabi ko ito yung tamang tamang ifa-file sa Supreme Court eh. Ayan. Senator Alan Peter Cayetano and 9 allied senators filed for certiorari and prohibition. Di ba? Kaya lang wala na silang TRO. Kasi kahit naman mag-TRO sila, bali wala na eh. Di ba? Wala nang pipigilan eh, di ba? Yan. So bakit sila nag-submit? Nullification daw ng June 3 session. Ayan. They are asking the Supreme Court to declare the June 3, 2026 session unconstitutional and nullify its proceeding, claiming it was held only by 12 senators. Di ba? Sasabihin niyo naman, late na. Hindi. Pag-usapan natin yan na, pero ito pa Leadership Pro, the petition requests that the court block Senator Sherwin Gatchalian-Cam from controlling the Senate and instead recognize Cayetano as the legit. Ito yung baliwala na. Kasi nabuo na yung 13 eh. Ito yung mababaliwala na. Nag-concede na si Cayetano, di ba? Ito naman impeachment rules. The group is also challenging changes to the Senate's impeachment rule that allows the chamber to designate an alternate presiding officer during non-presidential impeachment. Ayun. Yung mga ganyan, di ba? So, meron lang silang mga gustong iklaro during that time. Pag-usapan natin to ha. Karamihan sa mga nagpo-post na attorney, moot and academic na raw yan kasi daw tapos naman na, nangyari na ang nangyari sa lahat. Hindi. Oo. Alam mo, mas maganda nga kung ituloy na Supreme Court yan. Alam niyo kung bakit? Pag dineclare ng Supreme Court na hindi valid yung nangyari nung panahon na yon na may 12 senators lang, di magiging malinaw na yung Avellino decision before. Di ba? Mababago na yun, mababaliwala na yun. Hindi na pwede ulit gamitin yun. As hakbang para magawa ulit yung gusto nilang gawin na katulad ng ginawa nila kay Cayetano. Gets nyo? Ang moot and academic doon, yung sinabi niyang illegal yung ganyan, na pigilan si Sherwin Gatchalian, hindi na pwedeng pigilan. Yun ang moot and academic. Kasi, kita nyo naman, di ba, may 13 na, wala na tayong choice, di ba? So, yung isa pa, halimbawa, kung na-declare na invalid yung ginawa ng 12 senators na yan, lahat ng activities nilang ginawa during that time will also be invalid. Kasi hindi sila legal. So, lahat ng changes na ginawa nila sa, halimbawa, may mga resolution sila, etc., hindi magiging valid. Hindi nga napapansin. 'Di ba? Bumuo lang sila ng 12 na quorum, nagpalit lang sila ng mga opisyales, tapos hindi na sila nag-session. Umuwi na sila. Diba? Hindi nyo napansin yun. Kasi sila rin sa sarili nila, nangingilag din sila na baka yung mga gagawin nila during that time, ma-question sa Supreme Court. Which is, eto na nga nangyari na, ginawa na ni Cayetano. Pero in a way, nag-success sila. Kasi they have taken control of the Senate. Yung mga empleyado, etc. Yung grounds mismo ng Senate, na-control nila. Yun lang yung pinaka parang basic na gustong-gusto din nilang mangyari. Para at least, hindi na makapunta doon yung grupo ni Cayetano at hindi na makapag-plenary doon. Kasi, syempre, basically, si Cayetano, may karapatan pa rin as a president. Hindi na matatanggal nila yun ng basta-basta unless nung mag-13 na nga sila. Itong pleading na rin ito ni Cayetano, it will become a very big help. Alam niyo kung bakit? Kasi yung the same procedure nitong Avellino na to, yung ginawa dati, nung 19 kopong-kopong pa, kino-call out na naman ni Luis Tro, kino-call out na naman ng House of Representatives na kapag ka daw 22 lang yung senator, kailangan daw, mababa lang din yung voting, hindi 16. So, iba naman kasi yung usapin na yun, impeachment yun, hiwalay naman sa quorum yun, pero siguro i-insist nila. Pagka sakasakali, at least may advance na sila doon sa Supreme Court na hindi pwede yung Avellino ruling na yun. Ngayon, malas lang ni Sara natin kung mag-agree yung Supreme Court na valid yung Avellino. Yun, baka pwede na nilang gamitin at saka abusuhin na nila yung Avellino na yan. So, hindi na magiging 16 yung vote na kailangan para ma-impeach, siguro mas bababa na. During this time ilan na bang nasa sa kanila? Di ba may 13 na sila. Tapos yung Villar hindi pa pumirma dun sa dokumento na isa. Di ibig sabihin may tendency, pwedeng mga siguro 14 na lang. Ano ba yung 2/3 ng 22? Siguro nga 14 na lang ang kailangan nila. Isa na lang ang kailangan nila. So, siguro isa din yan sa mga dahilan kung bakit nag-submit si Cayetano sa Supreme Court para matigil na yung kabaliwan nila sa Avellino na yan. Kung ba yung Avellino na yan, perwisyo. Ano naman, di ba? Ang tagal-tagal mag-desisyon minsan ng Supreme Court, inaabot minsan ng years, minsan naman months, di ba? Magi-start na, di ba, ang impeachment. Paano nga kung inadapt nila ng basta-basta lang yung Avellino na yan. So, ang mangyayari dyan, halimbawa, sakali, na-impeach si BP Sara. Kunwari lang na-impeach si BP Sara using yung Avellino ruling. Mas okay yun. Alam mo bakit? Pwede tumakbo si Sara Duterte sa Supreme Court. At sasabihin niya doon sa Supreme Court na
mali yung ruling na ginawa nila. Magkakaroon ngayon ng buta si VP Sara sa House of Representatives para i-complain sila. So titignan natin kung ano mangyayari sa mga susunod na araw. Kasi yan ang pag-aaralan natin, titignan natin kung anong mga magaganap na mga importanteng bagay. Kasi matsyag-matsyag lang naman tayo, hanggang doon lang naman talaga tayo. Let's just have fun and enjoy the ride. Yun nga lang, tingnan nyo. Kakalabas lang nito guys ha, just in. The Supreme Court did not act on the petition filed by Cayetano. Ayan, the spokesperson, sabi nga ni Camille Ting on Wednesday told Manila Standard that there was no action on the petition. Para nangyari na to ha, teka ha, galugarin pa natin to. So eto na nga, ano ba ibig sabihin pag hindi tinanggap o hindi inaksyonan ng Supreme Court? Ibig sabihin, ito ha din, no obligation to hear. Ayaw nila. O, parang sinasabi nila, hindi nila obligasyon yan. Ayan. Tapos pangalawa, hindi kailangan pagdesisyonan. Ayaw nila magdesisyon dyan kung tama yan o mali. Wala lang. Diba? O, we won't entertain this. Parang gano'n, ayan sabi dyan. No? Pero mga totoong mga rason ha, lack of legal standing, o yan, issue is moot and academic. Yan lagi nila sinasabi, moot and academic. Pero sana dinggin ng Supreme Court. So there's a violate separation of powers. Yung sinabi ko nga sa inyo, di ba? Tapos, ayan, no grave abuse of discretion, remedy available elsewhere, or premature filing. O, so, may mga ganong silang reason eh. Pero, sana, ang prayers lang natin dito is dinggin sana ng Supreme Court. Yun lang, tama? Di ba? Nag-motion for reconsideration si Avellino, kaya nangiilam na rin sila. So, more or less, baka lang mag-motion for reconsideration pa rin si Cayetano. So, hopefully, may positive na result yan. Tignan natin sa susunod.